welcome to our second episode of Ano na, Ano Ti? Na Ti? Podcast. So, today's second episode natin, this is about adult things. Okay, adult things. Kumusta na nga ba tayo ngayon? How are we doing at 30 plus? Parang Ako sakit sa 30. gina, no? Parang Diyos sakit ko, sa 30 na. Parang Diba? last time, 20 plus lang kita. True, diba? Nakakaloka. yung mga tayo na nagiinom-inom pa tayo ng mga 24. Grabe, 24 years old ako noon. Wow. So, grabe, ang bilis lang ng panahon. So, I mean, sa ekonomiya natin ngayon, minsan nakakahiya nang sabihin kung kumusta na tayo as an adult. Iba kasi yung pagiging adult noon sa pagiging adult ngayon. Mhm. Parang hindi ko alam kasi hindi naman ako naging nasa posisyon ng mga magulang natin, pero parang yung buhay nila noon, konting kayod, konting kaya na mabuhay ng disente. Pero Totoo. sa atin, sa generation natin, kumakayod ka naman like 5 days a week sa Philippines. Pero Oo. hindi ka makakakuha ng disenteng like living. Yeah. Sobrang making ends meet lang or paycheck to paycheck lagi. Oo. Hirap. Kahit At nga, least, privilege. very important na bagay which is insurance, wala eh. 'Di ba? Diba kasi, yung ihulog mo sa insurance, di ba? Grocery mo na pagkakain. yan. So, Yun. that's why we ended up na talagang magtatrabaho kami abroad. Mhm. Kasi this way nakakapag-send pa kami sa family namin. Ikaw ba, how's your life as an adult now? That's your case na magtrabaho abroad. Ako kasi actually, na totoo lang. Sige. Nandito ako sa New York dahil ako ay naglandi. So, ang lesson, maglandi-landi din kayo, girls. Landi-landi. Galingan yung paglalandi. Level up. Nandito ako sa New York kasi nakilala ko ng asawa ko online, which is actually hindi dating on Instagram lang. Hindi siya dating app, Instagram lang. Hindi naman ako naghahanap ng boyfriend. So, totoo lang, okay sana yung buhay ko. Ay, hindi naman okay yung buhay ko. Akala ko lang okay yung buhay ko doon because I'm a civil service passer and nagpupush ako na makapagtrabaho sa government and makakuha ng mga benefits. So, yun. Hindi naman talaga actually goal ko makarating dito ng New York. Pero hindi ka pa ganun ka-adult nun, di ba? Ang hirap na, no? Adult eh. No. Pero isipin ngayon na adult na ako and ngayon nakasal na ako dito, parang sabi ko, ay shit, buti na lang dumating to kasi isipin mo kung nasa Pilipinas pa rin ako hanggang ngayon, di ba? So, crisis talaga. Pero, yun na nga, still, sabihin na natin nandito tayo sa abroad, pero life is still not as easy. I mean, not as, not as hard, pero hindi naman ganun ka-easy yung ini-imagine ng iba. Pero so much better. Kumpara sa kung nag-imagine you're working sa Philippines. Lalo na ako, yung nurse. Ano na team. So, yan. I mean, yung pag-aasawa mo, parang na lang yun, it's part of the luck. Pero yung anong pang meron ngayon, effort mo yan, pinagpapaguran mo yan, kasi nagtatrabaho ka. Oo. And you're still gonna study, effort mo din yun. Yun na nga. So, yun ang ko, sabi ko, luck talaga. So, totoo, tama yung sinabi mo, luck talaga yung pagkakakilala ko sa asawa ko. And then, nag-decide siya na pakasalan ako. Grabe ganda, haba ng hair. Grabe no, ang tapang din niya, no? Ang tapang niya rin. Talagang niya ako. Sabi ko, hindi ko talaga pangarap yun eh. Pero talagang nagpursige siya. And sabi ko, go! Tapang. No, haba ng hair yun. Yun ang dahilan. Hindi na makita. Ayan. So, yun. Pagdating din namin dito,
like our title ngayon, Adult Things, pinag-usapan agad namin yung pagka-adult things dito kasi mahirap din pala ang buhay sa New York. Hindi siya madali. So, Ganda lang pakinggan, no? New York. No? maganda lang pakinggan. Oo. Tsaka ang nakakainis lang kasi masyadong niro-romanticize ng mga Yun. na, kasi yung mga movies naman kasi is parang Manila lang din ang so kung tutuusin, marami din magnanakaw, na din, may mga snatcher din. Sabi nga nila, na snatcher sa Tondo, ganyan. Charot. So, nadamay sa mga taga-Tondo. na snatcher. Hindi nga sa pelikula, isang malaking Tondo, charot. Diyan, pagdating ko dito, pinag-usapan agad namin kung paano namin yung mga bills. Girl, bills. Number 1 talaga na nasa top ng list ng nag-a-adulting. Ang bills. Pinaka-importante, nag-uusapan agad yan. Napakalaking kakyas. Tsaka kung mag-aasawa, bills agad dapat pinag-uusapan kasi yan din ang pinaka-main na reason ng away. Ang tutuusin. So, yun, yan agad yung natutunan ko nung nakarating ako dito ay nakapag-asawa. Hanap agad trabaho. Ang dami kong na nun. May mga vlog ako actually doon sa YouTube account ko. Kung gusto nyo, magsabi lang kayo, mag-send ako ng link. So, yun. Sabihin mo yung channel name. Grace, yung channel name ko is Grace Shenanigan. Ay, hirap naman. Send ka na lang ng link. Ang hawa, no? Hirap i-search. Hirap. Hindi, Chan. The Shenanigan. Chan. Gets. I got the pun. Gets. Yeah. Explain. Yun, yung namin, yung kwento ko doon sa vlog ko is may mga tao na inaakala nila na porket nasa US ka, nasa abroad ka, maganda buhay mo. So, ang dami nagdidemand ng pasalubong or ang dami nagdidemand ng pag mag-uutang, ganyan. Tsaka sila, parang ang tingin nila sa'yo, ang dali ng buhay mo pagdating mo dito sa New York. Which is actually, na-explain ko na hindi. Kasi, ang hirap, lalo na nung wala pa akong permit to work. Sobrang hirap. May mga kapatid ako sa Pilipinas, may mga nagkakasakit. Hindi ako makapagpadala kasi wala nga akong trabaho. And hindi ko kayang sikmurain na hihingi ako sa asawa ko. Kasi sa kututusin, hindi mayaman ang asawa ko. Hindi kami mayaman. So, medyo challenging i-explain sa mga tao, na mga kakilala ko, na hindi ko kayang mag-provide ng ganitong amount kasi nga or mayroon akong pinoprovidean sa yun sa pamilya ko na limitado lang talaga yung pera ko kasi hindi nga ganun ang buhay na, hindi yung iniisip yung buhay ko dito, yung buhay ko talaga. Ang buhay ko dito is pagkakuha ko ng working permit tsaka green card ko, naghanap agad ako ng trabaho. Ang daming trabaho nakakaloka na pinasukan ko. May mga pinasukan ako trabaho na kunyari marketing, yun pala door to door. Muntik na akong maharas, muntik na ako na masaktan. No. Grabe, anong door to door mo? Sa isang internet provider, may promo sila, so kailangan namin mag door to door. And babae ako, mag-isa akong pupunta doon. Ang daming malalaking lalaki dito, tsaka ang daming mga, alam mo, adik-adik, ang daming mga So, very dangerous siya. Umalis agad ako doon. Tapos, syempre, ang hirap kasi gumastos na ako ng pera doon, yung pagtrabaho, yung pagpamasahe. Hindi naman worth it. Tapos may mga in-applyan pa ako na ang hirap pasukan kasi hindi daw ako qualified, hindi daw qualified yung degree ko kasi nga ganito, ganyan. Until nakahanap ako ng magandang trabaho, ito yung ko kasi diverse naman yung office. And talagang pinaprioritize nila makakuha ng mga
katulad na people of color, which is actually swerte ko yun. Pero yun nga, before ako makahanap ng trabaho, ang hirap kasi hindi ko ma-explain sa family ko na hindi ako pwede magpadalang pera kasi wala naman akong pera. Pero sobrang swerte ko kasi yung mother-in-law ko, binibigyan ako ng allowance every week. Which is, binibigyan niya ako, sabi ko, hindi niya ako obligasyon, pero masaya siya na binibigyan niya ako ng pera. Sabi niya, pambili mo to ng ganito mo, ganyan mo, wala ka pa naman trabaho, bahala ka. Tapos, hindi niya ako siningil nung nagkatrabaho ako. Hindi na siya, ang turing niya sa akin, bunsong anak. Swerte ko sa biyanan ko. Swerte rin sa mother-in-law. Pero yun nga, pagkatapos nun, nakapagtrabaho na ako, ang nakakaano dito is iniisip ng mga tao dyan na ang sweldo ko malaki agad. Tapos, diba? So, parang hindi nauubos ang pera mo. Oo. Hindi nila alam na per hour ang sahod ko dito, tsaka puspusan din. Hindi siya yung simpleng trabaho lang. Sabi nila, ay, nasa US ka, sobrang simple lang naman ang trabaho dyan, na madadali lang. Hindi ganun kadali ang mga trabaho dito. Isipin mo, araw-araw, iba-ibang tao na hindi ko naman kakilala, ibang lahi ang mga kausap ko. And kailangan kong alamin ang mga ugali nila. Ilang beses ako namura, ilang beses na ako umiyak sa trabaho ko nung nagsisimula ako kasi isipin mo, matatawag ka ng tanga, na bobo ng taong hindi mo naman kaano-ano, tsaka hindi ka naman kilala. So, yun, parang may mga abuse akong mga na-experience dito. So, sabi ko, hindi nila iniisip na sakripisyado ako dito, somehow. Tapos may mga post ako na mga kumakain kami sa labas ng asawa ko, pero hindi naman talaga kain sa labas, order. Syempre, magaganda yung mga itsura, inisip nila, mamahaling restaurant, mga mumurahin lang naman yun. Pero inisip nila, sarap-sarap ng buhay mo dyan, parang pa-share naman, ganito, ganyan. Sabi ko, walang problema sa akin, dahil na kung kailangan nyo ng tulong, pero yung pupersahin ka, para lang makakuha, di ba, para makahingi, ganyan. Sabi ko, hindi, ayoko, parang, hindi nyo alam kung gaano kahirap to kitain. Ang dali lang, para sa kanila, ang dali lang ng pera. Tapos, hindi lang yung core family mo ang hihingi. Lahat na ng relatives. Nag-aasa sila na may pera kang papadala, tsaka packages. Tapos pag hindi mo napadalhan ng kahit na, ano yung request nila, parang ka naman, kuripot ka naman. Kuripot ka. So, dun, na lang, as part of adulting, dinevelop ko yung ugali na wala akong pake. Wala akong pake sa mga relatives. Mas may pake ako sa pamilya ko. Yun, dun ko na lang yung tapang. As an adult, kailangan mo ng tapang para hindi ka ma-depress na makarinig ng mga kung ano-ano galing sa mga kapatid, no? Oo. Very tough, pero masasanay ka. Which is, ang malala pa dyan, yung parang napapagbigyan mo naman, pero one time mo lang na hindi mapagbigyan, limutan nila yung mga times na napagbigyan mo sila. Na nasendan mo sila ng money or help. One time lang na hindi mo masendan, parang limutan nila na nakapag-send ka sa kanila before. Oo. Mas masama ka na sa mata. Ganun, oo. So sabi ko, ayoko ng sabi ko, ayoko ma-stress sa ganito. So, sisimulan ko na lang talaga na magbigay sa pamilya ko, especially pag emergency. Tsaka, pag maihingi, titimbangin ko lang talaga kung importante or hindi. Tapos, pag sila, nakakatawa kasi, may mga tinutulungan ka, na sinabi mo na wala ka naman na iba noon, tinulungan mo isang beses, ang nagiging problema is, after mo tulungan na isang beses, hingi na sa'yo ng hingi. Parang, kaya naman pala. Ikaw na lang yung hihingan. Yung parang, nagbigay ako isang beses kasi, kaya ko, that time. Pero hindi ibig sabihin, kaya ko lahat ng oras. So, yun. Biglaan pa yan. Biglaan pa yan. Oo, biglaan pa yan.
So, yun, challenging. Challenging talaga maging adult, lalo na as a Filipino na nasa abroad. 'Di ba? Hindi mo ina-expect nung bata ka pa na magiging ganito. Ganito pala yung life ng adult, no? Gusto ko Oo. na lang matulog ng hapon. Oo, naalala ko nun, yung parang, naalala ko nun nung ano tayo, nung nagiinuman lang. Tapos tulog Oo. maghapon kasi lasing. Tapos, yung may nanay tayo na lulutuan na lang tayo ng pagkain pagising. Siya na bahala. Siya na bahala ng lahat. Gigising ka na lang. Tapos papakinggan mo na lang yung sermon. Oo, yun. Ano ka mo, mga prinsesa? Ngayon, ikaw naman sa sermon. Tapos, ikaw pa magluluto. Oo, after mo mag-sermon, wala ka rin namang nagawa kasi ikaw pa rin naman at the end of the day. Tapos yun, ang dami lang nakakamiss kapag yun na, sinabi ko sa katrabaho ko one time, sabi ko nakakapagod maging matanda. So yun, kasi sinasabi nila ako, hindi daw ako mukhang 30 something. Akala nila parati 25 ako. Sabi ko, hindi, nasa 34 na ako. And sabi ko sa kanila, na challenging lalo na kung may asawa ka. Sabi niya, bakit? Kasi sabi ko, nagtatrabaho ka na maghapon dito. May kumbaga, nagsiserve ka na sa isang tao, sa boss mo. Pag-uwi mo sa bahay, may boss ka pa. May boss ka pa. Another trabaho na naman. So sabi ko, 24 hours talaga yung trabaho mo pag may asawa ka. Sabi ko, namimiss ko yung mga panahon na pag-uwi mo, hihiga ka na lang sa kama, wala na may pakialam. Isipin mo. Tapos sabi ko, ngayon, uuwi ako ng bahay, iisipin ko kung magluluto ako ng ulam para sa kanya, kung kakain siya, gano'n. Tapos, meron pang, sabi ko, minsan, hindi ka pa minsan sobrang pagod mo sa trabaho, gusto mo magkulong sa kwarto. Kapag single ka, tsaka bata-bata ka pa, pwede mo siyang gawin. Walang makikialam sa'yo. Ngayon may asawa ka na, syempre, hindi ka naman makakulong sa kwarto kasi syempre papasok din asawa mo. May ka-share ka sa kwarto, di ba? Like, sino to? Sino to katabi ko? Mo. Parang gano'n. So parang, nakakamiss maging bata ulit. Nakakamiss na yung mga responsibility, yung bigat yung mga sino-shoulder mo, hindi ganito kabigat. Which is hindi natin ina-expect nung mga bata pa tayo. Akala natin, pag naging adult tayo, like, ang cool na maging adult, you get to decide, you get to be independent. Pero hindi. Oo. Yun pala, ang dami nating papasanin. Oo. You get to decide. Ikaw talaga ma-desisyon. Pag hindi ka nag-desisyon, walang mangyayari sa araw mo. Pag hindi ka naging independent, walang gagawa niyan para sa'yo. Yun pala yun. Tas yun, tsaka akala ko unlimited inom na pag-adult. Ang sarap siguro dumating sa ganitong age na hindi ka na magpapaalam, hindi na bawal uminom, inom ka lang ng inom. Tapos yun, pagdating mo sa age na to, hindi ka na pala makakainom kasi may sakit. Oo. Tapos ang hangover. Okay na magpaalam, hindi mo kailangan uminom kasi may sakit ka na. Kasi may sakit ka na. Tapos, ang hangover mas malala. Oo, ayoko na ng hangover. Ayoko na. Last na nagka-hangover akong grabe. Last na nagka-hangover ako na grabe. Umiyak na talaga ako. Sabi ko, ayoko na nito. Ayoko na ng ganitong buhay. So yun, parang ang dami mong wishes ng bata ka na gusto mong mag-grab. Kasi sabi mo, matutupad mo sa edad na ganito. Tapos pagdating mo sa edad na ganito, parang hindi naman pala totoo. Scam. Mahirap pala. Scam pala. You have to juggle everything all at once. Yan, nakakatawa. Sabi ko, scam pa lang adulting. Ano ka lang talaga, cash cow ka. May hugot sa cash cow. Actually, alam mo yun, hindi naman mabait kasi yung mga pinapadalhan ko. Pero napapagod na rin ako at some point kasi, alam mo yun, na parang mahirap nang i-enjoy yung money kasi pag nakita nilang nag-enjoy ka sa money mo, like,
It's your responsibility din to Repeat make ka. them enjoy. Tapos igigil trip ka kapag Yes, nag-enjoy ka. Parang responsibilidad mo na padalhan sila para mag-enjoy din sila. Oo. Pero ang ano do'n, alam mo ba yung family ko, yung mga kapatid ko, kasi nga 'di ba, kapatid ko na lang yung mga kasama ko, hindi sila humihingi sa'kin. Ang mas humihingi yung mga extended family. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako family ko lang talaga pinapadalhan ko. Tsaka sabi ko nga, wala akong pakialam kung may sabihin sila sa akin kasi kapag nakarating sa akin yan at narinig ko ng harapan, takot sila sa bunganga ko. May Armalite. May Armalite May Armalite na pasalubong. Eh sabi ko, Diyos ko, mabait ako sa mabait pero tangina, hindi ako napapaabuso. Kaya yun nga sabi ko, part ng adulting ko is maging matapang, maging kumapal na yung mukha para hindi na ako masyadong apektado. Kasi kapag hindi ko siya sinamahan ng tapang na yung sipag ko, tsaka yung ko dito, yung pagtsatsaga ko dito, pagsisikap ko dito, hindi ko sinasabayan ng tapang. Wala akong mararating. Tsaka yung pera na ipapadala ko sa pamilya ko, hindi mapupunta sa pamilya ko, mapupunta sa ibang tao kasi yun nagigilty ako, nagigilty ako kasi ganito. Oo, yun ang pinaka number 1, magigilty ka. Kasi nga gigiltripin ka parang buti ka pa, ganyan, kami hindi kasi kaya minsan pag trabaho ka kasi, anak eh. Kaya kami din nag-anak eh. Kaya nga hindi kami nag-anak kasi choice namin yun. Kasi alam namin yung sitwasyon, di ba? Nakikita, kayo yung nagpapakita sa amin ng facts. Kayo yung nagpapakita sa amin ng mga... Kayo lang aming model. Yan, kayo yung model why we shouldn't do it. Yeah, totoo. So sabi ko, may mga natawa nga ako, sabi mo talagang may nagkukulit sa amin, kailan daw kami magkakaanak ng asawa ko. Sabi ko, bigyan nyo kami ng pera, sisimulan na namin. Pero pag wala kayong pera, if you have all the means, the money, easy lang talaga. Oo, pero sabi ko, pag wala kayong bibigyan anak ka, pag yan lumabas, hanggang sa tumanda na yan, hanggat buhay ka pa, responsibilidad mo yan. Sabi nila hanggang 18 years old lang naman. Hindi, kahit 60 years old na yung anak ko, pag buhay pa ako, syempre baby ko pa rin yan. Oo, pag yan nangailangan, diba, pag kailangan ng suporta hanggat buhay ka pa, pabayaan mo? Oo, lifetime yan eh. Oo. Kaya nga si Jackie lang muna anak namin ngayon. Si Boy. Si Boy. Yung pusa namin. Yun muna, yun ang namin, yun ang spoiled namin kahit taba-taba na. Ang laki-laking pusa. So kunyari kakausapin mo yung young self mo, mga anong edad? Mga 12 years old to 16. 12, or any age na lang. Anong age yung nakakausapin mo and you want to tell her something about adult life or you want to warn her? Ano kayang edad? Actually, mas magandang simulan kasi na mas bata kasi mas tumatatak yun. Okay, tell your youngest self. Hindi yung youngest, yung pinakabata, yung 12 eh. Doon sa choices sa bracket. So at least yung 12, marami pa naman ako natatandaan sa age na 12. Sasabihin ko sa kanya, simulan niyo na mag-practice for a fam. Charot, hindi. Galing-galingan na. Galing-galingan mo na. Hindi, be mindful sa pagtitiwalaan ng mga tao and do things scared. I mean, okay lang natakot ka, but pursue what you want. Still do it. Pero pagdating sa pagtitiwala sa tao, maging mindful. Kasi hindi lahat ng nagpapakita ng magandang ugali is maganda talaga ugali. Sometimes it's facade. And
Ang dami, pero yun yung isa, yung dalawang yun, isa sa yung mga ka-importante. Ang ano pa is, pahalagahan ng pera. Actually, Kasi oo. sa totoo lang, Importante ang pera. oo, hindi sa pag-aano, hindi naman ako magastos since bata ako. Hindi ano ako, nasanay naman ako sa mga simpleng bagay. So, hindi naman ako maluho. Pero, pagdating kasi sa mga pamangkin ko, sa kung sino ang gusto kong regaluhan, ganyan, nag-splurge ako. So, napapagastos ako. But, yun nga, ang ano ko is, pahalagahan ng pera kasi kung tutuusin, yun talaga yung totoong nagpapaikot ng buhay natin. Hindi ayoko nang maging hipokrita pagdating sa ano na, oh, money don't buy happiness. Parang tell your younger self na, girl, lahat may bayad. May bayad. Yun isa sa pinakaimportanteng gusto kong i-ano sa kanya, lahat may bayad. Kaya pag sumikapan mo para makuha mo lahat na ano gusto mo, so yan, tsaka ihanda yung sarili. Ihanda yung sarili pagdating sa mga challenges kasi lahat yan may pera nakaakibat. So, yun. Siguro kapag yun natutunan ng younger self ko and daanan niya ulit yung pinagdaanan ko, mas magiging easy. Kasi, kung tutusin, halos karamihan sa naging problem namin is financial since bata ako. So, ngayon na nasa adult level na tayo, alam natin kung ano yung dapat nating gawin para sa mga susunod na generation na natin, papasahan natin, hindi na sila yung maghihirap ng ganon. Tsaka yung life natin from here, papunta sa retirement age, hindi na ganon kahirap. Pero yun nga, parang nung siguro, yun nga, yung sasabihin ko sa younger self ko, mas maganda na palaga na agad. Kasi pagdating sa stage na to, hindi na tayo yung tipong, ay nako, nakakaloka na ganito, puro problema. Parang madali na lang tayong Pero yun nga, most of our problems are always solved by money. So yun. Most of it. Yes. Pero ikaw, ano yung sasabihin mo sa younger self mo naman? Well, I agree talaga sa money kasi just like you, ano ba kami, purita de ti. Purita de ti, hindi man ako anak ng Borgis. 'Di ba? Alam mo naman ang ano namin, si mama, hindi rin, wala, as in talagang naka-graduate lang ako na pinag-combine na help ng lahat. Single si mommy mo, 'di ba? Na Oo. Single tinaguyod. mom. Tapos 3 kami. Tapos may stepsister ako pero nandun siya sa papa niya. Pero kasi talagang yung tuition ko sa college, talagang pinag-combine lang siya na tulong. Tapos scholarship, ano pa, yan, pati SK. 'Di ba? Pinatulan man pag-SK kasi may percent off. So parang introvert ka pero ba't ka nagpa-politics? Sabi ko, sige, kaya natin 'to. Tsaka buti naman ng mga kasama ko noon is mga classmates ko din. So it's not that hard na maging So pinapatulan lahat ng mga pwedeng makatapyas sa tuition, papatulan. Ano pa? Yun, talaga importante ang money. So, gusto kong sabihin sa younger self ko na start young sa pag-ipon. Kasi once na naging adult ka na, it's not just you ang iisipin mo. May mga kapatid ka, what if they need help? And yung mga relatives mo, magi-guilt. Ewan ko kung magpapadala ka sa guilt or hindi, pero ako nadadala pa rin ako ngayon sa guilt. Kasi, syempre, yung empathy kasi, alam kong mahirap ang buhay nila. So, as much as I want to hold back, sabi ko, pag nag-hold back ako, nakukonsensya ako na meron akong dito, maliit lang, pero sila wala. Ang point ko naman kasi sa
Ang point ko naman kasi sa hindi pagtulong kapag sumusobra na, kaya alam ko na ang hirap ng buhay nila, is paano pag napilay na ako? Yun din, oo. Parang wala namang tutulong sa akin. So, That's the kailangan thing I have to work on myself nga. Oo, yun ang inaano ko. Kasi sabi ko, sino tutulong sa akin? Wala naman, di ba? So, yun ang ano ko, ang point ko doon. Tsaka isa pa, kapag napilay ako, wala na rin silang makukuha sa akin. Oo. And then, sino ka na? Sino na ako? So, yun, ang Oo. inaano ko. Kung gusto nyo makakontinue na makakuha kahit konti-konti, hayaan nyo na meron akong may iniiwan para sa sarili ko. May inaano ako, nilalaan para sa sarili ko. Kasi importante yun para sa akin. So, yun. Yun, about money. Pero, yeah, I know that it's really important. Kada kibot mo is, you really need money. Pamasahe. Pag nauhaw ka, habang naghahanap ng trabaho, ano bibilin mo? Siyempre, sa punta ka sa vending machine, you have to pay. Totoo. And there's this thing na gusto kong sabihin sa younger self ko, na magpakasaya ka hangga't gusto mo. Kasi ngayong adult na, hinahanap mo yung happiness. It's just, I don't know, pero ako, I'm trying to find happiness. Na, ewan ko kasi, ang dami mo na kasi pagdadaanan. Maraming struggles, loss, grieving na pagdadaanan. Hindi sa atin sinabi na pag nag-adult ka, mawawalan ka na ng mga family members. Oo. So, sobrang sakit. Value time. Sobrang sakit ng loss. Na yung kasama mo, like, mama mo, tatay mo, or knock on wood, kapatid mo, mawawala sa'yo is really devastating. Na hindi mo iniisip yun nung bata ka, na everyone will be with me hanggang sa magtanda, 90 plus, 100 plus. Pero hindi. As early as now, 20 plus pa lang tayo, nag-25 and above, nagsisimula na pala silang magsi-alisan. Like, grandmothers ko na nagpalaki sa akin. So, unti-unting tinatapyasan yung happiness mo, yung life mo, yung nababawasan din yung pagkatao mo eh. Yung simula nung bata ka, you're a really happy person. Oo. So, a really positive person, pero yung mga pinagdadaanan mo, tatapyasan nun hanggang sa parang iisipin mo na parang, I need to find happiness. Paano kaya ako maging happy for today? Or paano kaya ako maging happy for tomorrow? Na parang, ewan ko, parang I need to do something or I need to, maski micro lang, I need to buy myself this para ma-uplift lang yung mga dopamine, lahat ng hormones mo. Oo. Yun, parang I need to tell myself, magpakasaya ka na dyan. Kahit walang rason, tawa ka lang ng tawa. Celebrate life. Mo. Sige na. Kasi pagdating sa adulthood, may mga instances or events sa life na ita-challenge talaga ang happiness level mo. Tapos, ayan pa, magkakaroon ng pagdadaanan mo ang anxiety and depression if you're not that strong enough. Pero it's not your fault. It's not your fault kung hindi ka strong enough na pinagdaanan mo yan. Marami lang talagang factors na nagkaroon ng massive effect sa'yo. Oo, tama. Di ba nung bata ka, anxiety, depression, hindi, I'm a happy person. Lagi tayong positive thinking. Magbabasa ako ng mga positive na books, lahat yan. Hindi ako maapektuhan yan. Pero, biglang, in a snap, bakit yung mga symptoms andito na? Yan. Natamaan ka na pala. Yun actually, gets ko, parang nabawasan, natapis na yung pagkatao mo because of the loss. In my case naman, actually, nagigets ko yung yung part mo na parang ngayon na pagtanda mo na feel mo talaga na parang hindi ka na ready, hindi ka na prepare for those loss. Hindi talaga, ayoko. In my end, since may ADHD ako, and na-diagnose nga ako nung 2022 ba ako na-diagnose? Yun. So, since bata ako, I'm high-functioning neurodivergent. And ang dami na rin na loss na sa akin simula nung pagkabata ko
dalawang lolo ko, actually halos karamihan sa lolo ko namatay ng mga nasa 5, 6, 7, yung mga nagkakaroon na ako ng huwisyo, may sarili na akong pag-iisip. And doon ko na yung death na parang naano ko na siya na ay ganito, may nangyayaring ganito. So as early as 5 years old, na i-imagine ko na yung sarili ko na mamamatay ako pagdating ng panahon. Which actually 3 years may anxiety. Simula pa nung bata ako, may anxiety na ako, may depression na ako. Pero since lumaki ako sa pamilya na very strict and very yung pag-iisip nila, alam mo yung masyadong kopong-kopong. So, bawal yung ganon, bawal yung mga ganong arte-arte. So, I'm high functioning. Ang ko is, being ADHD person, pag nawala sa akin, pag may mga nawawala sa akin, may time na nagigrieve pa rin ako, may loss pa rin, may na-feel akong anong loss. Pero pagdating ng mga parang most of the time hindi ko kasi out of sight is out of mind. Yan yung parating motto sa amin. Kaya pag hindi ko na nakikita yung isang bagay, nakakalimutan ko na siya completely. So parang sa akin na-practice na ako for the loss. Pero naiintindihan ko yung point nung ibang tao na sinasabi nila na hindi sila na-prepare for people's loss, na part siya ng adulting, part siya ng pagtanda ng tao. Sa akin, parang kasi ako, nagsimula na yung pagtanda ng utak ko simula pa nung bata ako. Which is naiintindihan ko na pagdating ng panahon, mamamatay tayong lahat. Pero masakit pa rin na experience na kasi nang namatay yung papa ko, hanggang ngayon nagigrieve pa rin ako, kasi yung depression ko na experience ko pa rin, iniiyakan ko pa rin ang pagkamatay ng tatay ko. Syempre, hanggang ngayon, pero most of the time pag hindi ko siya naiisip, hindi ko siya naalala, wala akong sakit na nararamdaman. But talking about looking for happiness, naghahanap din ako noon kasi being someone with severe depression, ang hirap, madali kong questionin lahat ng nangyayari. Ang hirap intindihin kung bakit ang lungkot ko despite the fact na ang gaganda ng mga nangyayari sa akin, masaya ako, ganito. No, parang ang layo mo na rin sa kung ano ka dati, no? Ang layo ko sa kung ano ako dati. Tapos, mas lumalala yung mood swing ko habang nag-iedad ako. Yun ang problema. And I rely so much on pills. So, mas nagiging okay lang yung mood ko because of pills. Pero pag hindi ako nagpi-pills, iba yung ko. So, may emptiness akong nafe-feel pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung nasaan. Kasi I know na hindi naman yun dahil sa pagkawala ng tatay ko because I was already prepared. I am prepared of losing people pero still I fear of losing people. And then, minsan nakakalungkot yung minsan nandito ako sa kwarto mag-isa. Tapos, may mga senaryo ako na sa utak ko na parang nandito ako nakahiga pero ang daming nangyayari sa labas. May nangyayari sa pamilya ko sa Philippines. Ngayon, parang minsan may time na nasa trabaho ako, nagzo-zone out ako. Iniisip ko, sabi ko, kumusta kaya yung pamilya ko sa Pilipinas? Natutulog sila ngayon? Okay ba nakasarado ba yung gate? Ganito, ganyan. Kasi parang may comfort akong nafe-feel kapag alam ko na safe sila, ganito, ganyan. Pero syempre at the same time may anxiety ako kasi hindi ko alam kung ano nangyayari, wala ako doon. But then, yun yung mga na alam ko, naiisip ko. Pero at the same time, may emptiness talaga akong nafe-feel inside na hindi kung saan galing. Yung parang, ang lungkot ko, ang sakit, parang may yung alam mo yung parang broken hearted ka pero hindi ka naman talaga, wala ka naman jowa. Oo, parang ganun. There's a hole. Yeah, there's a hole inside you. So parang kailangan mong i-feel and you're looking for that feeler. Oo, pero hindi mo alam kung alin, kung nasaan. So yun nung bata pa tayo, hindi tayo ganun. I mean, ako, na-feel ko na siya, pero hindi ganun kasama. Kasi may mga nagagawa pa ako that time na parang
yun, nainom, nakahanap ng mga kaibigan, parang yun yung nagfulfill nun, pero very short period of time. Pero habang tumatanda ka na wala ka nang magagawa, wala ka nang tas, di ba ako sabi ko, nadadiagnose na tayo ng mga sakit. So, na-imagine ko, sabi ko, pag ganito, pag lumala, parang, na-imagine ko yung sarili ko na, darating ako sa ganitong stage, ganyan, ano kaya mangyayari, ganito, ganyan, until nakaka-feel ka na naman ng, mo. So, ang mood swing, tsaka yung feel ng emptiness, mas lumalala habang tumatanda ka. Lalo na kung hindi mo alam kung saan yung source. So, ang akin din, yung mama ko, it was really sudden. Di ba 26 years old lang ako? Oo. 26 years old lang ako. My mom was really healthy. Healthy ni mama. And then, although may asthma siya, pero hindi siya na hospital, hindi siya na bedbound. Hindi kami ready. Okay siya. Yung routine lang na, nagkaka-asthma siya minsan, tapos okay na ulit. She's just 50 years old. Tapos parang, nagkausap mo lang sa video ko last night, tapos biglang magsasabi na yung pinsan mo sa cellphone na, ate, si auntie, wala na. Parang ginab ka eh. Grabe. Parang Simula nung nangyari yun, wala na. Doon na nagkanda-leche-leche. Mentally, emotionally, and until now, we're still grieving. I'm still grieving. Na parang hindi ko ina-accept, I'm still not accepting it. Minsan na-accept ko, minsan hindi. Na parang hindi ko patanggap na bakit nawala si mama ng ganun-ganun na lang. Parang may galit kang nararamdaman sa Oo, until now, bakit ang daya? Bakit just ang grieving, sabay-sabay ko pa rin hanggang ngayon na nararamdaman. Wala yung stage eh. Sabay-sabay. Sabay-sabay, oo, yung denial, yung at saka hindi mo alam kung kanino ka magagalit. Oo, yung anger. Pero yung acceptance kasi, parang tug of war yung nararamdaman mo. Parang na-accept mo na, pero pag naisip mo na naman na parang hindi niya deserve na mawala agad kasi nag-start pa lang kami, she needed to be spoiled ng mga anak niya. Nag-start pa lang kami magkaroon ng trabaho, kailangan niya ma-pampered. No? Basta simula noon hanggang ngayon iniiyakan ko pa rin. No? Same pa rin ako. Same din. Sabi ko, 'di ba, parang sabi ko ready na prepare ako. Pero ang grief kasi is hindi siya nawawala. Yun yung andyan na yan. Ang ganda ng explanation na naano sa akin, parang nakita ko siya, I don't know, sa TikTok or may nagsabi sa akin na ang grief is isang bola na nandyan lang, hindi siya nawawala, hindi siya lumiliit, hindi siya nagva-vanish. Ang nangyayari lang is, nangyayari ang buhay and nagde-develop tayo ng another na bola na mas malaki sa grief na yon. And as time goes by, yung grief nandyan pa rin, pero yung bola lang lumalaki, which is actually, that means yun yung buhay natin na nag-expand. Tapos, yung grief nandun lang. So, may chance na babalikan mo pa rin yan. And nandyan yan, hindi yan nawawala. So, kahit sabihin natin na after 10 years, after 100 years pa yan, iiyakan mo pa rin yan kapag naalala mo. Because it's your loss. So, yun din. Which is naiintindihan ko pagdating sa mga ganyan na bagay. Yun. And parang ang sobrang young pa natin. Kasi dati, di ba, yung mga magulang natin, nawawala sila or namamatay sila. Minsan, di pa nga patay, hanggang ngayon, di ba? Ay, bandyan pa rin sila. Ang tagal lang buhay. Pero bakit nung batch na natin, yung mga magulang natin, ang aga? Oo. I know there's explanation because lifestyle din naman, yung generation din nila. Tayo din naman, meron din tayong lifespan, depende sa natin, lifestyle and generation natin. I know it's explainable kung bakit mas maaga, pero I'm still thinking na ang unfair. Na parang iniisip ko si mama, mamamatayan 90 plus. Oo, parang inaalagaan namin yan, ganito, ganyan. So, alagaan namin yan. Hindi namin yung ilalagay sa care home. Dito yan sa akin. Or I'm willing na mag-anak kasi pag nagbuntis ako, andyan siya.
Oo. Kaya pag nanganak ako, andyan siya. Pero alam mo, nung nawala si mama, yun, isang factor yon na bakit ayoko magbuntis. Hindi, and never pa akong naging ready. And I don't know when I'm gonna be ready. At baka maging ready ako, hindi huli ng lahat. Kasi wala siya. Siya talaga yung factor. And bukod pa doon, basta, she's one of the factors. May mga iba pang factors, syempre. Yun, so, Yeah. So, nasa 50, ano na tayo? 50 minutes na tayo. Next. Pero yun, one thing na pareho pa rin, as an adult, napansin nyo naman, mga crybabies pa rin kami. oh, iyakin. Mga Iyakin for a reason. for a reason. Mga Oo, crybabies. pero pag kinantin nyo kami, hindi kami iyakin. Papaiyakin namin kayo, Char. Joke lang. Kami natin pinaiyak nun. Actually, pero hindi na. We're adult na and I apologize Mabait sa na. sa mga taong napaiyak namin noon. Mm. May umiyak ba? Ewan ko, Hello? parang feeling ko meron. Kung meron man, I'm really sorry. Mga savage tayo nun eh. Oo. Kinakaroon na kami ngayon, meron na kami anxiety and depression, kaya quits the Char. Quits na. Ano pa rin? Mean girl pa rin. Yeah, that's it. Actually, that's just a splice of adult things. Pwede pa naman namin balikan with more Info. kwento or experiences namin. Parang splice pa lang to, 50 minutes. Wala yan. Ako kasi, kulang yan. Kulang yan sa kulang yan sa isang round ng Oo. And I think, hindi lang naman kami nakaka-experience nito. Meron din naman dyan mga kumare, mga madi, na same as our age, na baka same din ng pinagdaanan namin. So, makaka-relate kayo. Kasi feeling ko lang unfair na nangyari yun sa akin. Pero alam ko naman na meron din naman nawala ng magulang na mas younger pa. But Kaysa sa still, akin. but still, valid ang nararamdaman mo. Valid, kahit anong stage pa yan na wala. Kahit nga sabihin natin yung narinig ko yung doktor namin na isipin mo 80-something na or 90-something na doktor namin. Pinag-uusapan nila yung pagkamatay ng tatay nung isang pasyente niya. Sabi niya, sa kanya daw 30 years ago na namatay, pero until now, nagigrieve pa rin siya. And matanda na rin siya. Sabi niya, kahit ngayon, iniiyakan ko pa rin. So sabi ko, talagang wala. Talagang valid na nararamdaman nyo. Loss is loss. Kasi one time part of your life yan, tapos ngayon wala na. So yun. Pero yun nga, that's just part of adulting. Na kailangan yung... Yung mga bagay na may encounter nyo pag naging adult kayo, it's not just, freedom. Marami ng events na mangyayari and you need to prepare yourselves. Yes. Like yun. And married life is another story. Diba? Oo. Parang related sa parents namin. Iba pa yung married life. Diba? Iba pa yun. Iba pa. And iba pa yung career-wise, which is na nagkaroon na rin kayo ng splice of ideas from me. Yun. But we will discuss it on a later part. Yes. So, end this episode, Adult Things. And see you on the next episode of Next time dapat synchronize mo niya kita. Sige. See you on the next episode of Please. Just me. Okay. So we will end this. Next time kasama na si Tere. Para buo yung Tere Yeng. Oo. Pag free siya, kasi busy si Madam. Oo. Busy si Mother. Si Mother Reyna ng kanilang household. Sinang Reyna. Oo. Yes. Ang natin? Wait. Para mapaghandaan natin. Ano nga yun? Relationship! Relationship ang next na topic. Kaya ba natin
Ay ano na natin, i-end na natin 'to. Kanina pa.